may mga jowa, sinasama sa pag may gagawin na group activity. Kasi pagka ganun, diba, busy ka din, may ginagawa ka, hindi nandun lang siya sa tabi, hindi mo din naman yung maasikasat. Yung mga activities is hindi nila na gagawa na maayos. So, ang mangyayari, yung grades ng group nyo, Ang nagsasuffer. Magsasuffer. Sama-sama kayo. hindi naman yung jowa may mabigyan ng grade sa'yo, yung leader or yung prof, di ba? So wherever you want me, I go bananas when I'm in that monkey. Lately been feeling like a junkie. Pum pum beat it up like a drummer. You know that I'm nasty, you know that I want it. Stroke got you zone, but I'm on it. You screaming my name and say, Daddy, I'm coming. I'm coming too. I put mine in your stomach, so baby, let's go. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Like a Harley in the wind, got your back until you're ready when you ride. Like a rodeo, ride like a rodeo, baby. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Anong oras na kagabi na? Kumain ka na ba? So hindi pa, magagalit ako sa'yo. Mali, yung kanina ko pa dyan ah. Sige, Mag-start na tayo. I love you, bye. Sana oras. Okay. Okay na. So, 1, 2, 3, go. Hey guys, we are Reboot. At ngayon, pag-uusapan natin ang mga groupmates natin hindi na nakakatulong dahil sa kanilang jowa. Para may kilala akong ganyan. May experience na ba kayo na may kagrupo kayo na may jowa at hindi na nakakatulong sa group activities? Siyempre meron tayong experience. Halos naman siguro lahat sa atin may experience na ganyan. Hindi naman kasi pwedeng lahat ng kagroup mo, buong buhay mo is single, di ba? Kasi minsan napapansin ko is yung may mga jowa, like lagi nilang sinasama sa pag may gagawin na group activity. So ang nangyayari, nadidistract sila. Like parang lagi siyang yung approach ng jowa niya. Yung ganun, alam mo yun, like Hindi na nakafocus. oo, lambingan. Ay, ganon. So, parang napapabayaan na niya yung task na naka-assign sa kanya. So, imbis na di ba, syempre tayo pag task, like, sa'yo to. So, pagtapos nung task mo, ipapasa mo yun dun sa isa kasi siya naman yung gagawa. So, paano tayo makakamove dun sa another stage ng paggawa ng activity kung hindi mo pa nagagawa yung sa'yo? Kasi busy ka dun sa pag-entertain sa jowa mo. Tingin ko, okay lang yun. As long as yung jowa nila is responsible or mature, di ba? Kumbaga yung jowa nila is hindi naman nakakaabala sa Alam mo ginagawa yung ninyo. nagsiset din ng boundaries and limitation kapag alam niya na busy yung boyfriend or GF niya. Ang problema lang minsan is yung mismong kagrupo mo na kumbaga dahil andyan yung jowa niya, gusto niyang Magpabida, magpa-impress. magpa-impress, mag-stand out, di ba? Guys, experience ko sa last group na lang para hindi masyadong obvious. Na dahil andun yung jowa niya, gusto niya mag-stand out. Yun ang tingin ko kasi yun yung dating sa akin yung ginagawa niya. Kahit pinapaliwanag ko pa yung dapat niyang gawin, sasabihin niya na, ay, alam ko na to. Pero ang totoo, hindi pa rin talaga. Ay, sige, alam ko na yan, sige na talaga, stand na tayo, di ba, ganun. Yun yung ayaw ko sa mga ganung klaseng tao na akala nila, ang galing-galing nila. Di ba? Kapag andyan yung jowa niya lang pero kasi pag wala naman yung jowa niya, yung kasi yung napapansin ko, na kapag andyan yung jowa niya, okay naman gusto siya. niya mag-stand out. Oo. Pero pag wala, Okay naman siya, humble naman siya, tahimik lang siya. Di ba? Kumbaga gusto niya lang papansin. Hindi ko alam kung bakit gusto niya magpapansin. Pero siguro ganun naman kasi talaga pag di ba, pag mahal natin yung tao, talagang gagawin natin yung lahat para maano ka na, ay ang galing mo pala sa ganito. Pero sana ilugar din na Hindi hindi naman siguro fully kailangan maging ganun sa part na kailangan magpa-impress palagi, di ba? Lalo na kung iba na yung tingin ng ibang tao para sa'yo. Point quiz, bakit kailangan mo pa rin magpa-impress kahit jowa mo na yun? Yun na nga, ba? ganun na ba dapat? Kahit jowa mo na, kailangan mo pa rin yun Kailangan mo pa rin magpa-impress kahit jowa na? like yung siguro sa yung effort, pero yung magpa-impress, medyo na lang. Kasi, sinasabi niyang alam niya na to, alam niya na yan, pero in the end,
Hindi niya nagagawa. Nakakailang sabi na ako, hindi niya pa rin magawa ng matinong pinapagawa ko sa kanya. Anong haba ng pasensya mo, syempre lagi may hangganan niya, di ba? Hindi naman laging unlimited ang pasensya mo na, ay okay lang, hanggang sa wala kayong matapos, di ba? So kaya ganun na, nakaka-apekto yung mga ganong klaseng magjowa na hindi kayang kontrol yung sarili nila sa mga ganong klaseng sitwasyon. Yung mga activities is hindi nila na gagawa na maayos. So, ang mangyari, yung grades ng group nyo, Ang nagsasuffer. ang nagsasuffer. Siyempre, sama-sama kayo. Ikaw ano, since may jowa ka, di ba? Oo. May jowa ka. Medyo Dinadala mo ba siya sa mga group activities? sa group activities, hindi. Siya na mismo yung nag-ano na kailangan. Hindi ba ganito. siya nag-i-insist na, uy, sama mo naman ako dyan, ganito, ganon? Hindi siya ganun. Nakapaggawain na talagang ano, parang nahihiya din siya. Nalabas siya dun sa ano na parang wala siyang ginagawa. As in, nandun lang siya. Parang ayaw niya ma-out of place, ganun ba yun? Oo, ganyan. Kasi pagka ganun, diba, busy ka din, may ginagawa ka, hindi nandun lang siya sa tabi, hindi mo din naman yung maasikaso at may ginagawa ka. Saka maiintindihan niya din naman yun na out of place siya dun kasi hindi talaga siya dapat. Di naman ako against sa mga ganong klaseng May jowa. magjowa, di ba? Kasi meron Against naman lang tayo. ako dun sa ganong behavior na kapag may kasama kang jowa, dapat alam mo kung paano kontrolin ang sarili mo. Alam mo yung time para sa jowa mo, alam mo yung time para sa group activities ninyo. Hindi yung puro time lang sa jowa mo. Kasi, hindi naman yung jowa mo yung mabigyan ng grade sa'yo. Yung leader or yung prof, di ba? Kaya, kapag natanggal ka sa grupo mo, sisihin mo yung jowa mo. Kaya, mag-break na kayo. Saka dalawa lang kasi ang ng parang advantage at disadvantage ng may jowa ka. Like, pwede mo siyang maging inspiration or pwedeng maging distraction. Kasi yung iba, di ba, yun nga, ginagawa nilang inspiration, nagagawa nila on time yung mga activities, kasi same sila ng mindset, like yung same sila ng yung goals and talagang pinaghahandaan nila yung future nila. Kaso yung iba, nagiging distraction kasi ang gusto lang naman kasi nila is yung lambing, yung puro lambing, na parang hindi naman talaga sila fully committed. Kasi kung fully committed ka dun sa relationship nyo, maintindihan mo kung gaano ka busy at hindi mo siya kukulit-kulitin na alam mo na group activity yun, tapos sasama ka. So, hindi mo man lang ba naisip na anong gagawin mo doon? Tatanga ka lang doon na wala ka naman ding alam mo sa sarili mo na wala ka din namang may itulong. Unless na, Pinagsisilosan ka. oo, isa din yung factor eh. Yun talaga. Kaya ka gustong sumama kasi may pinagseselosan ka and baka, syempre sa atin as a group mates, syempre magiging close tayo sa isa't isa. Pero wala naman yung mali siya sa atin kasi as a group, kailangan naman natin mag-bonding. Sumasama din kasi pag nakikita niya na ano, ay baka nagsiselos siya dun sa isang group mates. So parang binabantayan na din niya. Tingin mo ba yung selos is papakita ba siya na mahal ka talaga ng tao kaya siya nagsiselos? Kapag nagsiselos ka ba, meaning ba mahal mo talaga yung tao or what? Naniniwala ako na love siya. Kasi parang pinoprotektahan mo yung taong mahal mo. For me kasi, kapag immature ka is ma-express mo yung selos as a pagmamahal, tunay na pagmamahal. Pero kapag matured ka kasi, kung alam mo na, kasi diba, unang-una dapat pag may boyfriend or girlfriend ka is dapat tiwala ka. So pag nagkasundo na committed talaga kayo, isipin mo, may tiwala ka. So bakit ka magsiselos? Although hindi naman talaga natin yan maiiwasan na hindi magselos. Pero sana bago ka magselos or mag-react na gano'n, nagsiselos ka, iisipin mo muna, dapat ko ba yung bigyan ng panahon para magselos ako kung wala naman talaga. Kasi kung matured ka, maintindihan mo yung partner mo, yung jowa mo na kailangan niya tong gawin, ganun. And syempre, dun din sa jowa, dun sa boyfriend, like kagrupo natin, dapat bigyan din niya ng assurance yung boyfriend or girlfriend niya na wala yun, ganito, ano lang yan, classmate, ganito, ganun. So, kung mahal mo yun, maniniwala ka. Di naman siguro masamang magselos kung mahal ka naman ng tao na yun.
Pero it doesn't mean naman na porque hindi ka nagsiselos, hindi mo mahal yung tao. Siguro kaya hindi ka nang nagsiselos kasi nga sobra yung tiwala mo and alam mo sa sarili mo na mahal ka. Paano kung leader ka, then papansin mo na ilang beses nang didistract siya kasi andyan yung jowa niya. So anong gagawin mo as a leader? So, as a leader, kapag nakikita ko na didistract yung member ko, hindi dahil sa bitter ako, pero tatanggalin ko siya. Pero ganito, hindi ko naman siya basta-basta tatanggalin. Kasi, hindi naman pwede kasi magtanggal ka na lang bigla nang wala siyang warning. Siyempre lagi ka may warning, di ba? Ang pangit kasi nung bigla ka mo tatanggal, tapos wala siyang kalam-alam ng reason. Maganda kasi na, bago mo tanggalin yung isang tao sa grupo, alam niya yung reason, alam niya yung pagkukulang niya. So, ako, kapag may ganun akong kagrupo, pinapalam po sa kanya yung pagkukulang niya, yung pinapalam po sa kanya yung tingin namin sa kanya o yung nararamdaman namin sa ginagawa niya, sa behavior niya, dahil sa jowa niya, ganyan. Sasabihin namin na nadidistract na siya. Kasi minsan, kahit sarili natin, hindi natin napapansin na Mali na pala ginagawa natin. Nadidistract na pala tayo. Hindi natin nagagawa yung mga dapat pinapagawa sa atin, di ba? Kung inuunin niyo yung jowa niya sa time na dapat binibigay niya sa grupo, di ba? Sa group activities, ano pang purpose niya para magstay? Di sana, yung jowa niya na lang yung naging kagrupo niya, di ba? Silang dalawa na lang sana yung nag-partner. Oo, nagsama sila. Kasi minsan, may mga ganun, di ba? Jowa na parang kinokontrol tayo. Oo. Na, uy, dapat hindi ka pumunta sa ganito. Ayoko. Pag ayoko. Wag kang pupunta. Pag pumunta ka dyan, break na tayo. Tapos yung group activities na dadamay, kasi kung nagsiselos, huwag ka dyang umattend. Diba? Yun yung nangyari. ganun. Kaya sana, pag may jowa kayong gano'n, hindi naman sa nangangailan, pero mangangailan na rin kami. I-break nyo na yan. Bitter. I-break nyo na yan. Kasi, hindi naman nakakatulong. Ano yung purpose niya sa buhay mo? Dahil ba sexy siya, dahil ba maganda siya, kaya mo lang siya, parang kinikip. Di ba? May mga ganun klase tao kasi na kahit sobrang na yung ugali, dahil lang sa photogenic, physical appearance, Nagtitiis kahit ang pangit ng ugali. nabubulag sila sa red flag, di ba? Yan ang tawag na red flag na Buti na lang nabubulag-bulagan green ka flag. pa, nagiging colorblind ka, di ba? Pero sabi nga nila, kapag mahal mo, Love is blind. Di ba? Love is blind nga naman, sabi ni Ate Jessa. Kaya wala kang jowa ngayon. Ano kasi, hindi ka sure, Char? Hindi, ako naman na sa leader, siguro, kakausapin ko yung kagrupo ko, at yung ding boyfriend niya. I-explain ko na nadidistract na si girlfriend or boyfriend niya. So, siguro naman maiintindihan niya yun. So, kung hindi pa rin talaga at ganun pa rin yung performance nung kagrupo namin na hindi siya nag-aasikaso masyado. So, yun na yung time na tatanggalin ko na rin siya. Kasi, yun nga, sabi mo nga, ano pang reason para magstay kung hindi mo rin naman nagagawa ng ayos yung pinapagawa sa'yo. Mas madadagdagan pa kasi yung problema kaysa mabawasan yung problema sa group activity. para sa akin, ganda yan. Parang, huwag nyo mahayaan na masira yung tiwala nyo at the first place. Kasi doon yung magsisimula lahat. Tapos, kapag man naman yun sa goal nyo, dapat habang pa lang kayo, nagsisimula pa lang kayo, pag-uusapan nyo na yun. Maganda na magkaroon kayo ng conversation sa partner ninyo na ganito, ganyan, explain nyo kapag may gantong event or gantong activity, hindi kayo makaka-reply sa kanila para in advance, prepared sila, di ba? Saka hindi sila nag-iisip masyado. Lalo na sa course natin, di ba? Lalo na pag nag-code ka talagang ayaw mo babadyan. papadistract. Paggagawa natin ng film nito, lagi tayong may shooting and hindi lang naman yung may mga other activities pa tayo. Ang advice, mag-jowa ng comsci din. Tama, kamsay. Comsci at Comsci. IT kasi busy yung mga yun. Mga busy yun. So guys, that's all for this video. And kung napapansin ninyo, ito na yung request nyo guys na College Freeloaders Part 3 na kung saan tungkol ito sa mga groupmates natin na may mga jowa na hindi kaya kontrolin yung sarili nila or hindi kaya maging responsible, di ba, sa grupo nila. Sana may na-upload kayong aral sa pakikinig sa podcast na to and sana nakatulong kami para makapag-restart or makapag-reboot kayo ng life ninyo.
And kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng videos, please like and follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Kung may mga topic kayong gustong pag-usapan, suggestions, please comment down below. And Uy, no. Comment below kasi yung comment down, baba na. Yung below, baba. Sorry, Dan. yung kasi sabi kasi minsan, comment Ano, down below. comment down or comment below na lang. Mag-comment lang kayo dyan sa comment section. Kung may suggestion pa kayo, comment na lang kayo sa baba. Di ba? Dito sa baba. That's all. Thank you sa panonood. Bye guys. Thank Hey you. guys, thank you.